Nakakatakot ang puwersang militar ng China. Totoo yan. Sa ika-80th anniversary kasi ng pagkapanalo nila noong World War II kontra sa Japan, ibinida ng China ang kanilang weapons of mass destruction. Milyong-milyong mga sundalo, daang-daang mga tangke, libo-libong mga fighter jet at mga warplanes, hypersonic missile, ballistic missile, at ang pinakanakakatakot sa lahat, ang nuclear intercontinental ballistic missile na kayang pasabugin ang US territory sa loob lang ng 30 minutes. Isa lang ang ibig sabihin dito ni President Xi. Kung kakalabanin nyo ang China sa giyera, ganito ang kakaharapin nyong puwersa. Tila matinding babala nga ito kay US President Donald Trump at sa Western country. Dagdag pa ni Xi Jinping, walang kinakatakutan ng China na anumang bansa. Kahit binubuli na daw sila, handa daw depensahan ng China ang sarili nito against the enemy. Nasa victory parade nga rin ang kaalyadong bansa ng China, ang Russian President si Vladimir Putin at North Korean President Kim Jong-un. Present din ang iba-ibang presidenteng kaalyado ring bansa ng China. The Chinese nation is the great nation that is never intimidated by any bullies and always values independence and forges ahead. In the past, when faced with critical struggles between good and evil, light and darkness, progress and reaction, the Chinese people rallied together to defy the enemy. They fought for the survival of the country, for the rejuvenation of the Chinese nation, and for justice of the whole humanity. Today, humanity again has to choose between peace and war, dialogue and confrontation, win-win cooperation and zero-sum game. The Chinese people firmly stand on the right side of history and the progress of human civilization. We will remain committed to the path of peaceful development and join hands with all peoples around the world in building a community with a shared future for humanity. Hindi naman nagustuhan ni President Trump ang mensahe ni Xi Jinping. Ano? Gusto daw ng China ng kapayapaan sa gitna ng pambubuli? Kayo ng mga Chinese yung bully. At ano raw yung freedom and peaceful negotiation? Malaking kasinungalingan daw yan. Banat pa rin Trump, US daw ang tunay na nagpalaya sa China sa kamay ng mga Hapon during World War II. Hindi daw nanalo ang China sa giyera kung hindi dahil sa blood o dugo ng mga Amerikano. Inakusahan din ni President Trump ang Russia, North Korea at China na tila pinagtutulungan na ang US. When they talk about freedom, and I don't believe that, and maybe I'm wrong, I hope I'm wrong, but I don't believe that America, that the United States was acknowledged for helping China to gain its freedom. Aminado ang buong mundo na malakas talaga ang China sa giyera, pero never pa silang nag-engage sa totoong digmaan. Kayo, sa tingin nyo, totoo ba tong mga missile na to? O display lang? Sumasabog kaya to? Ano sa palagay nyo? Komento sa baba ang inyong salobin.